dumating yung time na, right time na, tapos ibibigay na ni Lord sa inyo, handa ba kayo? Di ba? Yun yung paghandaan nyo. Kaya kailangan alam nyo yung pinagkaiba ng babae at lalaki. Kasi para maging prepared kayo, pag dumating yung time na ito na ibinigay na ni Lord sa'yo, paano mo i-handle, di ba? Kasi kapag hindi ka prepared, away kayo ng away. Kasi makikita nyo dito, pag inaral talaga natin to, sobrang magkaiba yung babae at lalaki na mag-aaway talaga sila. Kaya nga sabi daw, miracle na bakit may mga nagkakagustuhan yung babae at lalaki, tsaka bakit kinakasal. Kasi daw sobrang talagang magkaiba. Pero miracle daw yun na nakakayanang magsama daw ng isang babae at lalaki sa isang bahay. Yan, kaya parang ganun. Kaya sa atin sa bawat isa, kung gusto nyo na parang hindi kagaya ko nung nagka-camera, ano ba to, hirap na hirap ako kasi, ayun nga, as in wala ka talagang alam. Ganun na kung paano gagawin, ganyan. Kaya parang yun din sa atin, di ba? Kapag dumating na yung tao na yun, para maging successful talaga yung relationship nyo, kailangan aral niya kayo. Kailangan magkaroon kayo ng edukasyon. Hindi yung parang gusto mo lang ma-inlam, hindi mo naman inalam kung paano. Kailangan alamin mo yung function ng bagay. Para hindi kayo away-bati hanggang break, di ba? Kagaya ng mga nangyari nga din sa mga artista, di ba? Yung comment ko naman sa mga artista na yun, kasi yung mga nagpapatagal ng relationship, tas ayaw pang magpakasal, parang naglalaro lang yun. Pero sabi daw talaga, kailangan daw, 6 years lang yung pinakamatagal ng relationship, tas dapat magpakasal na. Kasi kung hindi, pwedeng mawala sa'yo yung tao. Kasi pagka hindi pa kayo kinasal, pwedeng maghiwalay na talaga kayo. Ganun. Kaya sabi nga daw, ang pinakamaganda daw talaga 6 years lang, tas pakasal na. Ganun. Kaya, pero sa amin kasi ni Pastor, kaya 10 years yun. Kasi ganun yung namin target. Diba? Kaya tsaka iba naman yung prinsipyo namin, hindi kagaya ng sa mundo. Pero sa bawat isa, kunwari, kung alam mo matitempt ka, dapat talaga may target ka na dapat, halimbawa, nag-boyfriend ka ng second year high school o kaya grade 8, i-plus mo nga yung 6 doon, kailan dapat kasal mo? Dapat pagkasal ka na ng grade 12, tama? Tama ba? Ay, tama. Senior high ba? Ay, ilang taon na ba yun? Second year college. O, so ready na ba kayo magpakasal ng ganun? Di ba? Kundi, parang alam mo yun, naglalaro lang pag estudyante. Kasi tas sa pinaka-ano pa doon, di ba alam naman natin, alam ko marami kayong mga classmate na nabuntis din ng high school, college, di ba? Hindi na sila natapos ng pag-aaral. Kaya yun yung reason bakit pag estudyante ka, mag-aral ka na lang muna. Kasi kung hindi ka pa prepared sa pwedeng mangyari, di ba? Kaya ang daming hindi nakapagtapos, hindi na iba na yung takbo ng buhay nila dahil doon. Kaya yun, kaya ginagabayan tayo, di ba, ng Word of God. Tapos yun, ayun, tapos basta halimbawa sa mga artista na yung si Daniel Padilla, para sa akin nga, ayaw magpakasal nun. Kasi ba't inabot ng 11 years? Dami naman nilang pera, di ba? Pwede na talaga sila pakasal, pero kasi hindi seryoso. Ganon din sila. Tsaka totoo yung sinabi ni Angelica na showbiz kasi. Magulo ang buhay ng artista. Kaya nga yung lolo ko, sabi niya, pinag-aartista yon, pero sabi niya, hindi ako mag-aartista kasi ayokong gumulo buhay ko. Gusto ko ng masayang pamilya, maayos na pag-aasawa. Kaya, kaya kung gusto mo talagang gumulo buhay mo, pumasok ka sa showbiz. Kasi ganun talaga. Tapos dito lang tayo, sa trivia lang yan bago tayo mag-games. Marami tayong games. Ayan, tapos ito sabi dito, conflicts which arise due to basic differences between men and women. Ito daw yung kadalasan pinag-aawayan ng babae at lalaki. Una, the most frequent complaint men have about women are always trying to change them. Ang reklamo daw ng mga lalaki sa mga babae, lagi mo kasi akong gustong baguhin. Parang gano'n, yung mga babae, ba't kasi hindi ganito yung t-shirt mo? Bakit kasi hindi mo ayusin yung tsinelas mo? Ba't kasi yung baho mo? Bakit kasi hindi ganyan-ganyan, di ba? Parang lahat gusto mong baguhin. Samantalang yung lalaki, ang gusto na naman niya sabihin sa babae, tanggapin mo ako kung ano ako. Kung ito yung mga trip ko, kung ganito yung forma ko, kung ganito amoy ko, kung ano yung mga hilig ko, dapat supportahan mo yon, di ba? For example, kung basketball player siya, dapat nandun ka, kasama ka sa cheering squad, di ba? Hindi yung parang, puro ka basketball, puro ka ganyan, hindi ganun. Kundi, ayun nga, parang, kailangan, kung ito yung taong napili mo, dapat, lahat ng gusto niya, tanggap mo. Hindi pwedeng baguhin mo siya. Yan, sunod naman, gamitin niyo yung icon niyo. Ayan, sa mga lalaki, tama ba yon? Na ayaw niyong binabago kayo ng mga babae. O yan, nakita niya may mga tumaas. Yan. Kasi ayaw nila ng babaeng parang binabago sila na ang daming suggestion, ganun. Tapos sunod naman, the most frequent, tahimik muna kayo. Yan, the most frequent complaint women have about men don't listen. Ano nyo dyan? Ayan. Marami daw lalaki hindi nakikinig, di ba?
Parang kahit ilang beses daw sabihin, gano'n, hindi daw nakikinig. Di sila payag. Pero alam nyo, lagi daw kasi kayong tama. Ayun. Pero kasi ano daw, sabi daw ng mga lalaki, kaya daw akala ng babae na hindi sila nakikinig kasi nagsasalita daw yung babae ang layo-layo. 'Di ba nasa kabilang ano, layo-layo, salita na salita, hindi naman marinig ganun. Kaya parang ang layo daw. O kaya kakausapin sila may ginagawa siya, ganun. Kasi pag may ginagawa yung lalaki, ayaw niya ng istorbo. Kailangan focus lang. Ano yung kaguluhan dyan sa dulo? Ayan. Kaya nga, di ba, kaya dapat daw, pagkakausapin mo yung lalaki, dapat wala siyang ginagawa na iba. Kunwari nanonood siya ng TV, may nililinis, merong nire-repair, ganon. Talagang hindi siya makikinig. Kunwari nandun ka sa kabilang kwarto, tapos sabi mo, alam mo ba dyan, Rex, ganyan. Di ba? Hindi ka naririnig nun. Yan. Tapos, pero yun nga, yun yung sabi, yun yung kadalasan daw reklamo ng mga babae sa lalaki. Sunod naman, women want empathy, yet men usually offer solutions. Halimbawa, umiiyak yung babae, gusto niya ng comfort. Sasabihin ng lalaki, kasi ganito gawin mo. Bakit kasi nagkaganyan? Parang iniisip ng babae, parang gusto niya sana i-comfort. Kaso, sasabihan siya ng mga kung ano-ano. Kasi, ba't ka kasi ganyan. Eh, di gawin mo, ano ba gagawin natin? Kasi yung lalaki gusto daw ng solusyon agad. Parang gusto nung lalaki, ayaw ka na niyang umiyak. Kaya niya sinasabi yung solusyon. Parang wala na siyang time na makidrama. Kasi nga, gusto niya masolve agad yung kinaiiyak mo. Ganun. Ayaw na niyang magdrama ka. Pero yung mga babae naman, wala kang care, wala kang malang ganyan-ganyan, di ba? Pero ang totoo, may care sila na gusto nilang tumigil ka kagad umiyak. Parang ganun. Kasunod naman, tama ba yun, mga lalaki? Di ba? Tama. Yan, ayaw nilang nang magdrama pa yung babae. Sunod, when a woman tries to change or improve or correct or give advice to a man, men hear that they are being told that they aren't competent or don't know how to do something or they can't do something on their own. Ibig sabihin yung mga lalaki, ayaw nila nang pinapayuhan sila ng babae, nang hindi naman sila nagpapapayo sa'yo. Pero payo ka ng payo na ganito gawin niya, ganun. Kasi ayaw niya nang tinuturuan siya na dapat niyang gawin. Tama ba yung mga lalaki? Konti lang. Di ba? Yung parang meron sa kanila, di ba? Ayaw nila na, parang sasabihin ng babae, mas magaling pa ako sa'yo. Ayaw niyang sabihin, ayaw niyang iparamdam mo sa kanya na mas magaling ka pa sa kanya. Kasi, gusto ng mga lalaki, mas magaling sila kaysa sa inyo. Gusto nila sila yung laging, dapat pinupuri, ganun. Na mamangha tayo lagi sa mga ginagawa nila. Yan, kaya sa mga babae, pag hindi sila nagpapapayo, huwag kayong magpayo. Kasi hindi sila matutuwa. Okay. Ayan, sunod. Next, men often feel responsible or to blame for women's problem. Pag may problema daw yung mga babae, feeling nila sila yung dapat sisihin. Parang ganun. Tama ba yan sa mga may asawa dyan? Yung parang feeling mo, pag may problema yung babae, problema mo yun. Ganon ka ba, pastor? Oo daw. Ayan, parang ganon. Kaya ayaw nila na may problema yung babae kasi feeling nila sila yung pag-aano ng sisi. Ayun, ganon. Kaya gusto nila lagi na okay yung babae. Sunod naman, men always assume women want advice and solutions to problems. That is the best way to be helpful and show love. Women often just want someone to sincerely listen to them. Ang mga babae, kapag may problema siya, gusto niya lang na magkwento, gusto niya sabihin yung nararamdaman niya. Kasi yung mga lalaki, ayaw makinig sa ganon, sa mga drama. Kasi gusto niya agad, wala ka ng problema, isasolve niya kung ano yung... Kasi parang gusto ng mga lalaki maging hero sila. Parang bayani na pag may problema ka, edi gagawin ko yung solusyon, ganon. Kaso, ang kailangan ng babae, makinig. Yung upo ka lang, papakinggan mo lang lahat ng iyak niya, lahat ng arte niya. Ayun. Kaya lang, mahirap po. Parang sa lalaki, ang hirap tiisin nun dahil sa kanya, gusto niya ma-solve na kagad. Ayan, sunod naman, housework, men avoid it. Sino dito sa mga lalaki ayaw ng gawaing bahay? Taas yung ano. Isa lang? Totoo ba yan? Yung parang ayaw nyo talaga ng gawaing bahay. Si Carl lang. Mel dyan. Lahat kayo, totoo yan? Totoo yan. Ayan, pero sabi daw, may mga lalaki naman na matulungin sa gawaing bahay, pero para sa kanila, iiwasan nila hanggat
makakaya nilang iwasan, sana. Parang gagawin na lang nila yon dahil wala na wala, no choice. Pero kung sila lang, iiwasan nila gawin yon. Tama ba sa inyo yun? Pero kung no choice na gagawin nyo, pero sa totoo lang, kung ano talaga, ayaw nyo sana gawin. Sana gawin ng babae, parang ganon. Ayan, kaya parang ganon yung ibig sabihin na sila talaga ayaw nila na yung parang sila lang yung gagawa ng gawaing bahay. Yan, men and women have different threshold for cleanliness and dirt. Yun. Kasi yung mga babae naman gusto nila na maayos na bahay. Yeah, that's sunod naman, women try to change men's behavior by offering unsolicited advice and criticism and becoming a home improvement committee. Ayan, yung ganun nga rin, nang babago yung babae na gusto niya, daming mga advice, critic. Yung masyado kang ganito, masyado kang ganyan, ayun. Pero, kasi gusto niya lang talaga mag-improve yung lalaki, pero sa lalaki naman nakakairita yun. Yung ganong mga, parang gusto mo i-improve siya. Ayan, so yun lang yun. So ayan, agreed ba tayo or disagree dito? Una, ang mga babae ay, mas listener ang mga babae kaysa mga lalaki. Yan. So, agree. Ba't hindi kayo nag-agree? Agree. Agree pala. Okay, nagkakaintindihan tayo lahat dyan. Kasi, nandiyan ba yung mic nyo? Sa mga lalaki, may magsalita lang sana kung bakit sinasabi na hindi daw kayo nakikinig ng mabuti. Sino sa mga lalaki pwede mag-explain? Reason bakit parang sinasabi nila na hindi daw kayo nakikinig. Nakanina ba yung mic nyo? Carl? Dalawa ba nandyan? Ayan, yan pala. Wala kayong explanation dun. Sige. Siguro sa mga boys, hindi naman sa hindi listener, kumbaga lang po. Parang ayaw na ng mahabang explanation. Ayaw lang ng mahaba. Okay. Huwag na kayo magpaliwanag. Okay. Tapos yan, sabi dito, totoo yan, ito yung may data yan. Sabi, females hear better than males. Talaga daw na kasi may paliwanag yan sa utak. Ayun, kaya kung bakit yung mga babae yung mas listener. Tapos, hindi lang daw yung mga babae listener, kundi pati tono ng boses mo, may paliwanag sila doon. Ba't ganyan tono ng boses mo, ganyan-ganyan, di ba? Hindi ka lang niya naririnig, kundi pati tono, merong meaning para sa kanya. Okay, ganun kagaling yung babae sa pakikinig. Parang naririnig niya kung malungkot yung boses, kung galit yung boses, kung nagtatampo yung boses, ganun ka galing yung utak ng mga babae sa pakikinig. Yan, kaya sabi dyan, kahit nga daw sa mga iyak ng baby, yung mga babae daw, parang dahil nga nag-aalaga sila ng baby daw, parang alam nila kung yung baby ay umiiyak dahil ganito, parang ganon. Yan. Kaya daw yung females daw are mas magaling makinig kaysa sa mga lalaki. Okay, next naman natin ay agree or disagree. Kaya ng mga lalaki na isara ang tenga nila kapag may ayaw sila pakinggan. Sige, mga boys din. Patingnan natin sa mga babae. Yan. Agree? Agree. Alam niyo kung bakit? May automatic silang nakakapagsara silang tenga. Kapag ayaw nila yung pinapakinggan nila. Automatic. Ma-amaze kayo. Paki-explain nga, Gerald, paano yun? Paano yun nasasara bigla yung pandinig nyo sa ayaw niya pakinggan? Parang medyo opinionated kasi ang lalaki. So parang may mga tendency kami Ano yung opinionated? Maraming opinion. Pag against dun sa prinsipyo, ay parang pag siya, taliwas dun sa prinsipyo namin, hindi namin siya parang nineneglect namin, gano'n. Okay. Gaya ng sample daw, may music. Parang tayo mga babae, naririnig mo yung music. Pero yung mga lalaki, for example, kaya nilang gumawa na parang di nila naririnig music. Totoo ba yun sa inyo? Totoo. Ang galing, di ba? Parang basta pag may ayaw sila pakinggan, automatic kaya nila isara tenga nila. Ganon. For example daw, kunwari, may paulit-ulit ng dada, nasasara nila tenga nila kusa.
hindi nila naririnig yung sinasabi sa kanila. Ganon. Kasi para ko na rin, nanay nila nagdadadada, ayaw na nila pakinggan paulit-ulit naman. Automatic, may ginagawa sila pero hindi nila naririnig yung sinasabi nung nagsasalita. Totoo yun, di ba, sa inyo? Ganon daw ka-amazing. Tayong mga babae, rinig na rinig natin lahat. Parang hindi pwedeng dead mind mo yun. Ganon. Kaya yan. So, for example nga daw, kaya ito makinig. Kapag yung babae, salita siya ng salita ng paulit-ulit, ayaw ng lalaki yon. Kasi para sa kanya, parang sinasabi niya, ayaw na kitang pakinggan, manahimik ka na. Parang ganun yung ibig sabihin. Kapag hindi na siya nagsasalita, wala siyang respond, parang sinasabi niya, tahimik ka na, shut up ka na, ganon. Kaya kasi automatic, pag hindi ka niya naririnig, ibig sabihin sinasabi niya, tumahimik ka na. Ganon. Ayan. So, ito yung paliwanag dyan. Males will automatically block out certain sounds. Na parang ayun nga, kaya nilang isara yung yung tenga nila. Kapag paulit-ulit, parang na sila naririndi. Kaya ang galing ng pandinig nila. So, sunod naman, kaya ng babae sabihin ang nararamdaman nila, pero hindi hindi kaya ng mga lalaki. Kunwari talagang may pinagdadaanan ka, nasasabi mo talaga yung nararamdaman mo bilang babae. Yung mga lalaki, oo, parang may nararamdaman talaga kayo na matindi, pero hindi niyo masabi verbally. Hindi niyo ma-put into words. Ganun. Tama ba yun sa mga boys? Tama. Pero naman, ang nagiging problema, sabi ng mga babae, sabihin mo kasi nararamdaman mo. Yung mga lalaki, hindi nga namin kaya sabihin. Hindi namin kaya i-explain yung nararamdaman namin. Yan, ganun siya. Kaya daw, mali daw na napilitin ng babae na magpaliwanag yung lalaki. Paliwanag mo kasi, ano ba nangyayari? Yung lalaki naman tahimik, nakaganon lang. Hindi, mag-break na nga tayo, hindi mo naman pinapaliwanag, ganyan-ganyan. Kasi nga, yung babae gusto niya ng explanation, gusto niya maraming salita. Pero yung lalaki, hindi niya masabi dahil hindi niya kaya talaga sabihin, hindi kaya ng utak. Tingnan niyo sabi dito sa explanation. Females can verbally express their emotions better than males. Yung babae, kahit sobrang haba ng paragraph, ang haba ng essay, kaya niyang ipaliwanag yung nararamdaman niya. Samantalang yung lalaki, hindi mo talaga siya mapapasalita ng marami o kahit may pinagdadaanan siya, hindi mo siya mapipilit na masabi niya talaga. Kasi mahirap yun para sa kanila. Kaya sabi nga dyan sa dulo, sabi, so before you get mad at your boyfriend for his silence, remember that it's literally difficult for him to verbalize his feelings. Talagang mahirap, hindi nila sabi talaga yung pinaka nararamdaman nila. Kaya, anong dapat gawin mga lalaki para maintindihan kayo sa ganung panahon? For example, di niyo masabi yung nararamdaman niyo, paano ba dapat? Tumahimik na lang din yung babae? Tama. Tumahimik na lang din sila. Shut up na nga lang talaga. Kasi parang ayun, mas okay na tumahimik yung babae. Pero paano yun? Pag tinahimikan nyo sila, nagtatampo yung babae. Para sa babae, nire-reject ka, wala kang pakialam sa akin, ganon. So, paano yun? Gusto nyo tumahimik sila, mga babae. Pero yung mga babae naman, feeling na hurt dahil hindi kami pinapansin, parang nireject kami, ginose kami. O parang wala nang pakialam sa amin, hindi kami pinapakinggan. Yan. Anong dapat mangyari sa palagay niyo? Sabi ni Vince, maikling panahon lang naman daw yung sinasabi niyang tumahimik yung mga babae. Parang bigyan niyo lang sila ng time na makapag-isip. Parang wag niyong rindihin, ganon. Tama ba? Wag mong pilitin na ipaliwanag niya yung nangyayari. Yun. Tama ba, Pastor? Tama. Si Pastor may sasabihin. Ano? Wait lang, hihinga. Hihinga lang do. Totoo yan, natutunan ko yan. Ganun para, pag may mga time, ang dami kong mga idea. Sabi ni si Pastor, ayaw na niya ako magsalita. Dahil parang hindi niya na ma-process sa dami. Ganun. Tayo mga babae, tuloy-tuloy yung pasok ng natin, idea. Pero sa mga lalaki, ayaw nila ng ganun. Yan. Kaya yun nga, mas mabuti mga babae, manahimik. Pag hindi ka na pinapansin, ano dapat gawin? Manahimik ka na. Huwag mo na i-block. Tumahimik ka na lang. Ganun, okay. Tapos, sunod naman, mas willing mag-take ng risk ang mga lalaki kaysa babae.
May disagree sa inyo? Ibig sabihin yung parang ano, hindi kayo payag. Parang ibig sabihin, halimbawa, magzi-zip line, pwedeng mamatay yung tao. Pero yung lalaki, okay lang yun. Go lang ko na mangyari, ganun. Magro-roller coaster na napakatindi daw ng ride, okay lang, ganun. Willing mag-take ng risk. Ano, tama ba? Yung parang, ma-adventure kayo na hindi kayo natatakot agad na kung ano mangyari, ganun. Feeling nyo, enjoy yun, ganun. Ano, tama? Sa inyo? Si Gerald, hindi. Kayo? Sino dito sa mga babae matapang? Ha? Matapang kayo kahit patalunin kayo sa bungee jumping. Ha, sino? Si Jade, kaya niyo yan? Hindi. Taas kamay yung mga hindi takot sa rides na babae. O, marami din. Pero, ganun nga, kaya nyo yung ganun, tatalong kayo sa napakataas na building. Ano kasi may harness naman. Oo. Yung magsasakay kayo sa mga delikado, ganun. Oo. Pero di ba, totoo daw talaga, mga lalaki yung laging willing mag-take ng risk. Kahit nakakatakot, parang sa kanila, enjoy yon, ganun. Pero sabi nga rin daw, pero in Jesus' name, sabi nga rin daw sa survey, pinakamarami daw talaga na aksidente lalaki. Kasi para silang risky sila eh. Parang okay lang sa kanila, challenging sa kanila yung mga bagay. Ito yung paliwanag dyan, oh. Ano nangyari? Ano yung tumutunog kanina? Sabi, boys are more likely to take risk. Ayon yan sa pag-aaral. Yan, na sila talaga, hindi sila nag-hesitate pag may mga challenging na ganun. Pero ang totoo naman talaga mga babae, mas matatakotin, di ba? Yung parang, ayoko, ganyan yung mga babae, di ba? Kaya sa sunod naman, mas madali gulatin ang mga babae kaysa lalaki. Sample nga. Totoo ba to? Kayo mga girls, madali ba kayo magulat? Ano ba yan? Oo. Oo. Tama. Bakit nga ba? Anong paliwanag dito? Kasi nga, ay, ano ba yan? Laging, ay. Sabi dyan, females are easier to startle. Yan kasi yung mga babae nga, madali matakot, gano'n. Kaya, kailangan nga nila minsan ng security guard, kaya sila, Okay, next naman. Tinataasan ng mga lalaki, next. Tinataasan ng mga lalaki ang tingin nila sa sarili nila nang higit sa kakayanan nila. Kayo? For example, may interview kayo, job interview, sabihin nyo, ay magaling ako sa ganito, magaling ako. Pero totoo, hindi naman talaga ganon. Parang basta bilib ka sa sarili mo. Parang higit pa sa kaya mo talaga yung sinasabi mo. Ano kayo? Oo. Sa mga babae, bilib ba kayo dyan? Oo, yung parang sa mga lalaki daw, pag mga job interview, sinasabi nila, ay, ang starting po na salary gusto ko ganito. Parang, ganun, mas mataas daw ang sweldo ng mga lalaki kasi kapag dinidemand nila na, ay, magaling ako eh, kailangan ganito, tapatan nyo, ganun. Kaya daw ang mga lalaki daw, mas marami daw silang pera. Talaga, parang kasi dito sa mga sa survey pakaya na dito. Sabi dyan, mas marami daw ang mga lalaking mataas ang sweldo kaysa sa mga babae. Kasi yung mga lalaki, inaano nila yung sarili nilang magaling sila eh. Ganon. Kaya parang hindi ko tatanggapin yan kung hindi ganito. Ganon. Kaya sabi dyan, ano yun? Yun yung sabi, Kaya lang minsan, kapag hindi naman na-reach yung sinasabi nila, dahil tingin nila ang galing nila, pag nag-fail naman sila, parang nahirapan naman sila doon. Dahil nga, tingin nila kaya kasi nila yun. So, yun. Sunod naman, mas emotional ang mga babae kaysa lalaki. May mga hindi nag-agree, si Rachel. Sino yung mga disagree? Si Angelica, disagree yan.
Dahil may kilala ba kayong mga lalaki na mas emotional? Oo. Hindi daw lalaki yung emotional, yung mas emotional sa inyo. Ayan. Pero, ang totoo naman talaga, sabi sa pag-aaral, sa Pakinex pa, women use both sides of the brain to respond to emotional experiences, while men use just one. So, mas emotional pa rin talaga yung babae. Kasi dalawang side ng brain yung ginagamit. Eh, yung mga lalaki, isa lang yung ginamit nilang side. So, sabi dito, mas stronger daw yung memories ng mga babae kaysa lalaki. Mas natatandaan nila yung mga pangyayari. Nung ganito nga taon, di ka na ganyan, nung ganito nga. Kaya ganon. Kasi tanda-tanda ng babae yung mga events. Yon. Pero sa mga lalaki, makinig. Sa mga lalaki, parang tuwing kailan kayo nagiging emotional? Pag sabay-sabay problema. Ano pa? Pag di na kaya. Eh di problema nga. O pag walang pera. Pag wala rin pera. Okay. O pag may problema rin sa babae. Oo. Oo, no, ba't hindi nagde-deny na kayo ngayon? Oo rin, di ba? Kapag may problema sa babae, na-emotional din kayo. So, yun. Kita natin pero wag niyo isipin na wala silang emosyon. Kasi may emosyon din yung mga lalaki. Yan. Kasunod naman, madali maangasan ang mga lalaki sa mga mukha na walang reaksyon kaysa sa mga babae. For example, sila, parang angas to Ganun. Pero tayong mga babae, hindi porke hindi nakangiti, hindi na natin kakaibiganin. Parang hindi naman natin iisip na ganun. Tama ba yun? Sa inyo mga lalaki, parang feeling nyo ang yabang na agad pag hindi ngumingiti o kaya pag ganun yung mukha. Parang hindi friendly, ganun. Parang naaangasan kayo kagad. Ganun. Sa mga babae naman, kung hindi nakangiti ngayon, baka mamaya ngumiti naman yan. Parang hindi naman tayo natetreated. Ito yung sabi, men are more likely to perceive a neutral face as unfriendly. Yan. Para sa kanila, naangasan sila sa ganong hindi ngumingiti. Okay, next naman. Bibig ang ginagamit ng mga babae panlaban at physical naman ang ginagamit ng mga lalaki. Pareho daw sa babae. Pumapatol din. Hindi kayo agree na bibig yung ginagamit ng mga babae? Agree kayo doon. Pero, hindi, halimbawa, uy. Yung kasi, ibig sabihin nito, yung mga lalaki, kapag may lumalaban sa inyong lalaki, hindi nyo pinipisikal. Susuntokin kayo, hindi kayo susuntok, ganon. Yung parang, ibig sabihin, pag may kalaban, hindi ba kayo physical na lumalaban? Ganon. Sa lalaki, hindi sa babae. Lalaki sa lalaki. Ganon. Di ba? Physical yung panlaban. Di ba? Meron bang mga dalawang lalaking nag-aaway? Dalawang lalaking nag-aaway, puro nagpahabaan ng chat? Tingin nyo ganon, naglaban, pahabaan ng chat? Walang ganon, di ba? Sapa ka na lang. Sa lalaki, parang sapa ka na lang, wala nang dada. Ganon. Pero tayong mga babae, pahabaan ng chat. Ganto ka, ganyan. Di ba? Ganyan yung babae. Tapos sabi dito, ang mga babae daw, makinig muna. Ayan, yung mga babae daw, pagka may gusto silang i-attack na babae, hindi sampal agad. Ang gagawin nila, chichismis daw nila yung babae para makaganti sila. Pero sa ating mga Christian, hindi dapat ganon, di ba? Di ba? Kasi masama yung ganon. Yan. Pero kadalasan daw, dahil hindi niya masabunutan, hindi niya masampal, hindi niya masipa, ang ginagawa ng babae, sinichismis daw niya yung babae na yun. Pero bad yun, masama yun, magsisi na tayo. Okay. Yan, sa mga lalaki naman, syempre, hindi dapat nananakit yung lalaki ng babae, di ba? Hindi niya sinasapak yung babae, gano'n. Yan. Pero yung mga babae, para hindi tayo masapak ng lalaki,
Huwag kang salita ng salita. Kasi pagka doon lang naman nasasapak eh, kapag ang dami sinasabi ng babae. Yun. Tapos, kaya sabi dyan, no, males are more likely to exhibit aggression physically, while females are more likely to exhibit aggression verbally. Sabi natin sa ilalim, tignan nyo, boys fight with fist, girls fight with gossip. Yan, pero hindi yung tao. Pero alam natin yan sa high school, sa mga school natin, di ba ganyan yung ginagawang attack? Yan. So, sunod naman, kaysa makisimpatya ang mga lalaki, pipiliin nila mas gumawa ng solusyon sa problema mo. Gaya nga nung sinabi natin kanina, di ba? Ayaw niya na makisimpatya pa sa'yo. Ganyan. Ano sabihin nun, Sai, nang mag-disagree? Ganun. Sa kay Sai, ganun eh. Sa iba, meron ba kayong kilala na parang lalaki na talagang kino-comfort kayo kapag sometimes? Wow, si Almira dami experience. Almira daming karanasan. Pero ano naman, hindi naman kasi shh, hey. Hindi naman kasi laging parang dead may mga lalaki. Marami din naman lalaki na marunong mag-care. May mga ganun naman. Pero sa lalaki nga lang sinasabi niya na wag mo na tagalan yung drama o iyak kasi ayoko nga umiiyak ka, ayokong malungkot ka. Parang si Pastor sabi niya ayaw niyang nakikita ako malungkot, ayaw niya na bad trip ako, ganun. Kailangan gusto niya okay ako, ganun. Kasi parang naiinis din siya kapag hindi ako okay. Yun. So may mga ganun na kaya okay, wag ka na lang magdrama dahil ayaw niya nga makitang di ka okay. Sunod, yan pala yung sabi dito, males and females are not empathetic in the same way. Yun, hindi sila pareho sa di ba tayo mga babae, may nakita ka lang pulubi, kawawa. Di ba, ganun kakagad. Pero yung mga lalaki, okay. Tepengin naman ganun, kawawa yung bata, kailangan may ganyan. Madali tayong maawa, di ba? Tsaka, tingnan nyo kanina, yung pinanood natin, halimbawa, naalala nyo yung unang nood nyo ng yung Train Master, di ba naiiyak tayo? Kasi, tayo mga babae, makita pa lang natin visually, naiiyak na tayo, sobrang poor kasi yung yung parang naano ka kagad, natatouch agad puso mo. Pero yung mga lalaki, alam nyo, parang okay, ganyan. Parang, naawa naman sila, pero hindi sobra kagaya natin. Ayan. Sunod naman, ito pala, sinabi ko na pala, mas maawain ng mga babae, kaya nila maramdaman ang nararamdaman ng iba, kahit tumingin lang. Yan. Parang, alam mo may explanation dito, sabi dyan. Yung parang, may tinesting kasi, basta may testing, parang merong experiment, na parang inaano sa balat. Tapos, parang kahit hindi sila yung sumasapit nun, same yung nararamdaman nila, yung mga babae, ganun. Kaya, ganun daw. Kaya nilang maramdaman yung nararamdaman ng iba. Sunod naman, mahilig ang mga lalaki sa mga tunggalian o kompetisyon, samantalang ang mga babae ay ayaw ng ganun. Di ka Rap? Bakit? Ayaw mo ng contest? Hindi ka competitive? Ha? Kunwari, mga games, ganun. Tahimik? Ayaw mo ng kompetisyon? For example, yung team nyo, ganito, lalaban sa team na ganito. Hindi kayo competitive? Sa games ba ayaw nyong nananalo kayo? Sa mga babae? Sa mga babae, ayaw natin nang may problema tayo sa mga kasister natin. Diba? Mga kasister. Parang gusto natin, parang teamwork, ganon. Parang ayaw ng mga babae na, kunwari sasabihin mo, ako pinakamaganda dito sa mga babae natin. Diba? Parang ayaw natin yung ganon, diba? Yung parang inaano niya na angat siya, ganyan. Parang, wait, magsitabi kayo, dadaan yung pinakamaganda sa inyo. Ayan, di ba? Naiinis tayo sa ganon, di ba? Pero sa mga lalaki naman, ewan ko, sa mga lalaki, di ba, kung sino yung pinakamagaling,
parang gusto natin siya maging friend. Ganun ba? Parang gusto mo maging friend, yung alam mo yung parang may maiaambag siya sa buhay mo. Yung tao na to. Ganun. Parang sa mga babae naman, ayaw natin yung parang pinakamagaling ka, pinakaganto ka, ganun. Pero sa atin, sa mga lalaki naman, pag pinakamagaling, kakaibiganin nila yun. Ganun. Kasi gusto nila may ma-impart sa kanila. Sabi dito, men thrive in conflict, women avoid it. Ayaw na mga babae ng mga away-away. Kasi gusto natin bati-bati tayo. Yan. Sa mga lalaki naman, gusto mo maging pinaka-ganon, pinaka-magaling, pinaka-ganto. Yan. Sunod, mas magaling bumasa ng emosyon ang mga babae kaysa mga lalaki. Yan. Kayo ba, kunwari, kayo, na, paano nyo nalalaman na malungkot yung isang tao? Ha? Itsura? Itsura kilos. Ikaw, pastor, ano mo ba? Madali mo kung ano emosyon ng tao? Kung malungkot yung tao? Oo din. Oo. Oo. Paano nyo napapansin? Ayun nga, sa mukha. Mukha. Oo. Sa kilos daw. Oo. Yan, pero ang sabi dito, 'di ba, mas magaling pa rin bumasa kasi yung babae parang damang-dama niya, nakikidama talaga. Kung ano yung parang alam na alam niya kahit Tsaka wala pong sabi daw. pakialam sila sa mga nararamdaman namin. Ayan, parang ano daw, ano ba yun? Yung nawala tuloy yung sasabihin ko. Yun nga, yung kahit tono nga kasi, parang, ay ano daw, mas alam parang alam ng babae kung peke yung pinapakita. Kunwari, peke yung ngiti, peke yung, paano ba kilos, alam niya kung totoo daw na masaya yon o kaya kung umingiti lang kunwari, ganun daw. Ganun daw yung kapasidad, ito, yan o. Kasi yun yung nakikita nila. Sunod naman, mas gusto maglambing ng mga lalaki kapag stress sila. Ang mga babae naman ay mas ayaw kapag stress sila. Parang sa babae, lumayo-layo ka nga sa akin, bad trip ako, gano'n. Totoo ba to, mga lalaki? John Rex, wala pa. Si John Rex, wala ka pa namang karanasan kasi ata. Mama mo? Bakit? Anong sa mama niya? O sige, sa mama at papa niyo na lang. Anong sagot niyo? Ayan. Hindi, sana naman to eh. Pansinin niyo na lang sa mama at papa niyo. O sweet ba magulang niyo? Oo. Yan. Kapag Stress lang po, pero ano lumalambing. Ayan, pero ganun siya. Next naman, mas nagkakagusto ang mga babae sa mga lalaki na maganda ang estado ng buhay. Yung kaya sila masustentuhan o buhay. Bakit, Alona? Bakit? Bakit, Alona? Ang gay ko daw. Ha? Bakit dislike? Oo. So, ano si Alona, okay lang sa'yo mahirap na lalaki? Basta mahal niya kahit mahirap, ganun. Kahit walang pambiling bigas, okay lang yun. Sino? Si Shayden? Oo, taas ulit, taas ang ano. Sige po, sige po. Dimple, bakit? Bakit disagree? Dali, para may matuto yung Ano mga... po, para sa akin, totoo naman, pero hindi yan yung number 1 na kategory ng pagpili, gano'n. Kasi may pumaporma sa yung, yung as in, walang-wala, parang hindi ka naman agad papatol. Kasi nga, pag-iisipan mo yung reality, gano'n. Pero hindi naman yun yung first na, Pero mahalaga.
Pero mahalaga din po. Ganun. Pero hindi mo pwedeng i-reject, di ba, sa listahan. Kasi mahalaga talaga. Pero sino dito yung mahal niya, ay kahit mahal, ay basta mahal niya kahit hindi siya kaya buhayin. Tapos ang ano. Basta mahal mo. Ano? O sige, kayo na lang bumuhay. Yan, pero ano daw? Tahimik na. Dapat naman talaga, may standard ang babae. Kasi kaysa magmamahal ka, tas magugutom lang kayo. Dapat Tama wag naman kayong, yun, diba? wag kayong papasok sa relasyon kung wala namang pera yung lalaki. Tama. Hindi pwedeng mahal-mahal lang. Kailangan kaya kayo buhay. Okay. Kaya nga 'di ba sabi kaya nga 'di ba si Adan, bago siya binigyan ng Eva, may trabaho muna siya. Meron siyang work sa garden, 'di ba? Kaya ganun daw kasi kahit sabi nga daw, kahit yung babae daw, ayon dito sa study kahit daw yung babae may trabaho siya, may pera naman siya, pero mas pinipili pa rin daw niya yung lalaki na na kaya siya buhayin. Yan, sabi daw, ayan daw women want. Symmetrical. Gusto daw din ng babae pogi. Yan, generous, mapagbigay. Mapagkakatiwalaan. 3 years older daw. Kasi minsan naman, tahimik nga muna kayo nang makapagpaliwanag ako. O kayo pagpapaliwanag ko. Ayan, sabi dito, yung may mga babae kasi na kaya mas matanda sa kanila ng ilang taon, minsan pinipili nila. Kasi ayaw na nila ng immature na lalaki. Kasi minsan pagka-edad nila, parang bata pa rin, ganon. Kaya daw kumukuha sila ng mas matanda para feeling nila mas ahead sa kanila, mas matured na, ganon. Kaya ganon yung nangyayari minsan. Tapos gusto rin nila mas matangkad man lang kahit daw 4 inches taller. At merong status, ibig sabihin nga, ayan, ibig sabihin nga, may kaya siyang buhayin. And an investment in her and their option. Para sa mga lalaki naman, dito nyo maiisip na kailangan pala talaga magka-work ako, may plano ako kung paano magkakabahay, paano yung pambili ng pagkain, ganun. Bago tayo manligaw, kailangan, muna natin yan. Parang pag-isipan muna natin ng sa ganun, hindi tayo malalagay sa alanganin. Tapos yung security, gusto kasi ng babae talaga yung secure siya. Yung alam niya na hindi siya mangangamba. And resources or the potential for resources. Tapos dito naman tayo sa mga lalaki. Mahilig ang mga lalaki sa mga young-looking, healthy, and beautiful. Agree ba kayo dyan? Uy, taas kayo. Agree or disagree? Huwag kayo magpanggap, dali na. Rap, okay sa'yo, rap kahit pangit? Ayan. Pero totoo yan. Lahat ng lalaki gusto nila maganda. Kaya sabi ko nga, pag ang isang babae, hindi pa siya nagpapaganda, hindi pa siya willing magpaligaw. Pero pag nakita mo nagpapaganda na tong babae, may pinapaganda na yan. So, abangan nyo si Raylene, pag nagpaganda na yan, kabahan na kayo. Yan, kasi, ayun na yun. Pero, si Almira, may pinapaganda na yan, nag-aayos na eh. Tapos ito yung mga aabangan natin, si Dimple, si Boninay, tsaka si Grace, yan. Na pag si Raylene, pag nagpaganda na lalo yan, meron na yan, may mga pinapaganda na yan. Hindi naman. Hindi ka lang nagpapaganda ng sobra. Ganun. Ayan. Pero yun nga, sa mga lalaki talaga, gusto nila maganda. Pero hindi naman ibig sabihin, kunwari, meron kasing mga magaganda na hindi na nila kailangan magpaganda. Kaya hindi sila nagpapaganda. Alam nyo na, yung mga gaya ng ginagawa ko, hindi na ako siya nagpapaganda kasi maganda na eh. Ganon, hindi ko na kailangan mag-ano-ano pa. Depende yan sa bilib mo sa sarili mo. Hindi, pero yun nga. Kaya sabi dito, tip ko lang sa mga babae na gusto nyo talagang makapag-asawa, lagi kayo dapat maganda itsura. Mukha kayong healthy, hindi kayo mukhang hindi kumain. Yung gano'n, hindi mukhang hindi nag-aayos. Hindi kayo mukhang addict, yung mata nyo dapat mukhang maayos. Gano'n. Tsaka yun, maganda kayo.
Pero nasa sa inyo naman yan kung paano nyo nasasabing maganda kayo, di ba? Kita nyo naman, sino mas maingay? Babae talaga, di ba? Hirap patahimikin na nandito. Yun. Tapos sabi dito sa pag-aaral ay, gito daw ang mga gusto ng lalaki. Symmetrical, yung para daw hourglass. Ibig sabihin may hubog. Ganun daw. And young and healthy looking. So gusto talaga nila maganda ang katawan. Tsaka fertile, gusto na, yung pwede daw magbuntis. Parang ganon. Ayan. Pero totoo daw, isang tingin lang daw ng lalaki, parang sabi dyan, sa isang 1/5 of a second pa lang, alam nila kung maganda o hindi maganda yung babae. Yun, ganon sila, kabilis ang isip nila. Ay, eto maganda to, eto dead ma sa akin to. Ganon. Kaya yun, may mga ganon. Pero syempre, physically talaga, yun yung unang-una na attraction ng mga lalaki. Kailangan maganda. Sunod naman, mahilig ang mga babae sa deep voices na lalaki. At ang mga lalaki naman ay mahilig sa high pitch na boses ng babae. Yan. Si Tin Heartthrob, si Tin, no? Tin. Si Almira, yan, mga high pitch yan. Totoo ba to, boys? Sa mga lalaki? Hindi. Hindi, ibig sabihin kasi, ayaw nyo ng mga babaeng, hello, kamusta? Okay lang ako. Yung ayaw nyo yung mga ganun. Gusto nyo, hello! Ganun yung high pitch na sinasabi. Yung parang may energy, hi, kamusta kayo? Ganyan. Ayan. Sino ba yung... Ayan. Hindi yung, ang saya-saya ko ngayon. Hindi yung mga ganun. Mas attracted daw yung mga lalaki sa parang mataas yung energy. Yung parang mga babaeng, hello, ganyan. Hindi yung, okay lang po ako, ganyan. Baka pala nagpapanggap. Yung mga babae naman, yung gusto natin yung parang yung boses pa lang ang gwapo na. Ganon. Gusto natin yung mga ganon. Yung parang ang gwapo ng boses nito. Ganon. Rin di ba may mga singer na gwapo yung boses, di ba? Kahit hindi talaga gwapo, pero parang kilig na kay Gab pa lang, di ba? Pag kumakanta si Gab, yun, iba talaga. Yan, si Gab pag kumakanta, di ba, parang kala mo, sino yung kumakanta. Malalimin So, mo! Kaya yung mga girls dito, ayun, dapat hindi kayo yung parang sobrang tuod yung boses nyo. Wow, ang saya-saya. Tara, alis tayo. Ganun. Yan, sabi dyan, men, want high-pitched voices. Tay, parang baligtad kami ni Adrian. Oo, si Adrian, high-pitched talaga, di ba? Ayan. Yan, basta pinag-aralan nila yon, yung mga lalaki daw, mas gusto nila yung high pitch. Sunod, mas madali akitin ng mga lalaki kaysa mga babae. Kayo mga babae, agree? Kayo bang babae, pag inakit kayo, maakit talaga kayo? Di ba hindi agad? Pag sinabi, Althea, sama ka sa akin. Sama ka ba kaagad? Di ba hindi? Parang, sino ka? Sa mga lalaki, pero hindi sa inyo Sa mga lalaki sa mundo, yung mga hindi Christian, kapag in-invite daw sila ng isang babaeng maganda, sabi, pwede ako ngayon, yung mga lalaki daw nagsisisama talaga. Parang 70% ng mga lalaki na nilapitan ng babae, sumama sila. Pero yung mga babae daw, 0% na walang sumamang babae dun sa lalaking nag-invite. Ganon. Kaya, mas madali daw kasi akitin yung lalaki kaysa babae. Lalo na kung sexy pa yung babae, nagsisisamahan daw 70% mga lalaki. Sunod, ay kaya yung sabi niya, men are easier to sexually arouse than women. Kaya maraming nagkakaroon ng mga kabet dahil sa malalanding mga babae. Yun, dahil yun. Sunod. Sunod naman, next. Tingnan niyo to kapag mataas ang self-esteem ng babae, ay mas hindi siya lumalandi. Sa mga lalaki naman ay mas mataas ang self-esteem, mas lumalandi.
Ayan. Kunwari, mataas tingin mo sa sarili mo, hindi ka para dumisplay sa mga lalaki, hindi ka para mangakit, ganun. Hindi ka para magdamit ng ganito kasi mataas tingin mo sa sarili mo. Samantalang sa mga lalaki naman, pag feeling niya ang galing-galing, ang gwapo-gwapo ko, doon yan masaya, hi girls! Puro ganun. Parang, hi, may ano, pwede ka bang makachat? Pwede ka, pag feeling niya, gwapong-gwapo siya sa sarili niya, ang dami niya, feeling niya, ang galing niya, ganun. Mas lalo siyang makiki-associate sa mga babae. Yan. Pero, yung mga babae naman, mas iwas landi yan kapag mataas yung tingin sa sarili. Yan. So, yun. Kaya di ba yung mga babae na sila na yung, mababa kasi tingin nila sa sarili nila, kaya nag-YouTube, nagbabackless, nagpaano na lang, super ikli ng suot. Kasi, para mapansin sila, kasi nga, mababa yung tingin nila sa sarili nila. Yun. Ayan yun, yung sabi. Tignan niyo si Gab. Dahil si Gab, tingin niya sa sarili niya, di ba? Magaling siya. Talagang, laging nakikiano yan sa girls. Si Gab. Pero syempre, alam niyo naman si Gab, taken na siya. Ayun. Tapos sunod naman, mas komportable ang mga lalaki na magsinungaling sa mga babae kaysa sa mga kapwa lalaki. Yung parang ikaw lang talaga mamahalin ko, gano'n. Yung parang mga gano'n. Ikaw lang talaga, ganyan. Ikaw lang pinakamaganda, kahit totoo naman, marami pang maganda. Pero sinasabi mo gano'n. Ayan. Hindi. Sino hindi bolerong lalaki dito? Si Carl daw hindi bolero. Ano? Yan. Pero sa mga sa mundo, sa mga lalaki sa mundo, madali silang magsinungaling. Totoo naman talaga to sa mundo yon, pero tayong mga lalaki na Christian, faith natin yon, hindi tayo ganon, di ba? Kasi mga totoo tayo. Pero yung mga lalaki sa mundo, yung andaling mambola, kasi nga, nagsisinungaling sila eh. Oo, binata talaga ako kahit 10 na anak. Panon. Pero, single lang ako. Ganun. Te, may sasabihin daw po si Shai. Sabi niya, sana maging totoo na kayo. Ayan, sana daw maging totoo na. Oo, totoo yan sila, in Jesus' name. Ayan yung sinabi sa pag-aaral. Sunod naman, gusto ng mga lalaki na sila ang nanliligaw sa mga babae. Sa boys natin. Konti lang, yung iba ba gusto kayo ligawan? Gusto nyo kayo ligawan? Ayan, pero sabi dito, men pursue, women are pursued. Pero sa ibang lalaki talaga, challenging sa kanila na sila yung nang liligaw. Kasi parang achievement yon sa kanila. Sunod naman, iba ang pagtrato ng mga nanay at mga tatay sa mga anak nila. Kayo, pansinin nyo, pagtrato ng nanay o tatay nyo sa inyo. Magkaiba. Yan, ang sabi sa pag-aaral, totoo yan. Kaya daw kapag, yun nga, di ba kapag broken family nga tayo, hindi, kunwari, wala kang tatay o walang nanay, nagkakaroon ng, parang may kulang na nararamdaman ka. Kasi, iba yung naibibigay ng nanay, iba rin yung naibibigay ng tatay. Kaya yun yung sabi dito na may magkaiba siyang naibibigay sa bata. Yan. Kaya mapalad yung may nanay at tatay, pero may comfort pa rin naman, di ba, sa mga walang ganun kasi kay Jesus naman nakokompleto tayo. Sunod, makakapatay ang mga lalaki kapag ang babaeng mahal nila ay nagalaw ng ibang lalaki o kabit. Ang mga babae naman ay di makayanan kapag kahit nagkaroon pa lang ng emotional bond sa isang babae ang lalaking mahal nila, gaya na may kachat, may kausap. Agree ba kayo dyan? Parang feeling mo tinraidor ka na rin dahil may kachat lang. Ganon. Sa mga babae, agree kayo dyan. Di ba para sa'yo, kahit hindi pa yung nagde-date, basta nakita mo magka-chat o may text, parang big deal na agad sa trust mo yon, sa tiwala mo. Pero sa mga lalaki ba, ganon, tingin nyo makakapatay kayo sa galit. Parang, kumbaga parang term lang na, pero di ba sa balita, totoo yan? Na may mga nakakapatay talaga na lalaki dahil nga na yung asawa nila, ganon. Kaya yun. Pero, sa mga babae, emotional pa lang. Parang pag-feeling niya, kausap mo na yun lagi. Iba sa pagkausap,
parang tinraidor ka na rin pagka may iba laging kausap. Yun. Kaya sabi dyan, men have a stronger reaction to sexual infidelity, while women have a stronger reaction to emotional infidelity. Kasi para sa'yo, pag may kausap na yun na iba, parang feeling mo, yun na, napunta na rin doon yung puso niya, di ba? Kaya big deal sa babae yung may ibang kausap. Sunod, mas hindi pa bago-bago ang mga lalaki kaysa mga babae. Yan, ayon sa pag-aaral, tama talaga. Kasi daw, alam niyo kung bakit. Kasi pag nagkakaroon pa lang ng menstruation yung babae, iba-iba na mood niyan. Yan. Every month, iba-iba yung mood. Minsan parang feeling malungkot siya, iba na naman mood niya, ganon. May iba't ibang mga paganon-ganon yung babae. Pero yung mga lalaki, fix na yun. Kunwari, ito yung ano nila gagawin, yun na yun. Sunod, iba ang friendship ng mga babae kaysa mga friendships ng mga lalaki. Ano sa palagay niya pinagkaiba? Paano ba kayo makipagkaibigan, mga lalaki? Ayaw ng maraming usap ba? Eh bakit may nagiinuman? Ba't may mga lalaki nagiinuman? Kumakain, parang ganun. Kung hindi mahilig makipagkwentuhan yung mga lalaki, ba't ang dami nagiinuman? Eh di mahilig din kayo makipagkwentuhan, ganun ba? Ano? Basta dapat may ginagawa. Ano, pastor? May Pero ang dami kong kilala sa inyo, ang daldal. Di ba? Sa mga lalaki. Yun. Kaya hindi naman talaga all the time, babae lang yung madaldal. Pero may mga lalaki din kasing ayaw ng usap. Ayaw ng maraming kwentuhan, gano'n. Pero sa mga babae naman, mahilig talaga sa usap. Ayan ang sabi dyan, our friendships are different. Gusto ng mga babae, close-close. Parang mahalaga sa atin na close-close. Sa mga lalaki naman, di naman ganun yung ano nila. Ano ba sabi dyan? Basta pareho kayo ng interest, mga kabasketball ko to, mga kalaro ko, ganun mga lalaki. Pero yung mga babae, gusto nila close-close talaga sa mga kapwa. Next, when men are preoccupied with work or money, women interpret it as rejection. Kapag busy daw yung lalaki sa trabaho o kaya sa pera, parang feeling ng babae rejected na siya. Kunwari siguro sa mga nanay natin, pag sobrang busy sa work nung tao, nung tatay, feeling niya, wala ka namang time sa anak natin, sa akin, ganyan-ganyan. Yun. Kaya, rejection naman yun. Kaya, sa mga lalaki naman, di ba dapat balance yun? Di ba alam niyo yun dun sa movie ni Ding Dong? Na puro work siya, na wala na siyang time kay Marian, di ba? Tsaka sa anak. Na dapat pa rin balance, hindi lang puro work. Yan. Sa sunod naman, women are very concerned about issues relating to physical attractiveness. Sa mga babae ba, mahalaga sa inyo yung itsura niyo? Ay, may pimples ako, ayoko lumabas. Huwag mo akong picturean. Ganyan-ganyan. Ay, huwag mo akong ganyan. Parang ang taba ko na, ako yung ganito, hindi kasya sa akin yung ganito. Ay, parang di bagay sa akin yung ganyan. Ilan beses kayo tumitingin sa salamin bago umalis? Isa lang? Ikaw isa? Dalawa? Kayo? Sino yung sa inyo nagmamodel-model ka pa bago ka lumabas ng bahay, di ba? Pero ano, taas nga kamay, sino yung mga babae na conscious sa itsura? Conscious. Yung parang basta mahalaga sa'yo na maayos itsura mo. Hindi pwedeng dugyot ka, hindi pwedeng ano ka. Ano. Hindi pwedeng hindi mo naayos yung tuck-in mo, ganon. Hindi pwedeng parang nakaganon yung buhok mo. Yan. Pero yan ang sabi dyan. Ang mga babae daw masyadong concerned sa physical nilang attractiveness. Pero kung tanong ko lang kay Buninay, Buninay, ba't hindi ka masyadong maano sa physical na... Kasi ayaw mo pa magpaligaw. Ganun ba yun? Anong dahilan? Kasi ganyan din yung friend ko si Dimple. Ayun, parang wala yung paki sa itsura niya eh. Kaya teacher naman kasi. Pero yun nga, anong kulay, kung magkaiba ba kulay, ganun, wala. Kasi nga, ayaw rin niya magpaligaw, kaya wala naman siyang concern masyado sa physical. Kayo, Dimple, anong dahilan mo dyan? Wala.
Hindi ka lang talaga mahilig mag-ayos. Ganun. Wala ka rin pake kung sabihin nilang pangit ang ano mo, ganito, ganyan. Wala. So may mga ganong mga babae na wala silang pake. Kung ano. Dati rin naman wala rin akong pake sa ganun eh, lalo nung high school ako. Na okay lang, pakialam ko, parang medyo siga pa nga ako nung dati. Pero habang tumatanda kayo, kunwari pag nag-work na kayo, kunwari si Grace, dahil mag-work na yan, magugulat ka na niya, office girl na yan. Di ba? Si Boninay, yan, pag later on siguro. Yan, tas sunod, meron bang babae dito na masyado kayong maano sa timbang nyo? Parang careful kayo na hindi tumaba na masyado. Si Juliet? Yung lagi kayong kinakabahan sa timbang nyo. 50-50 lang. Sunod naman, women value love, communication, beauty, and relationship. Di ba nang-aaway yung babae kapag ayaw mag-reply? Kapag hindi na nagte-text, hindi nagchat-chat. Kasi communication. Yun. Tsaka mahalaga sa mga babae na close sila sa mga kaibigan nila, close sa family, basta ganun, close. Sunod, for women, offering help is not a sign of weakness, but a sign of strength. Yung mga babae daw, gusto nating tinutulungan tayo. Kasi it is a sign of caring to give support. Lalo na kapag tumutulong yung lalaki, parang napakalaking, sa'yo yun. Parang feeling mo caring yon. Tinulungan ka magbuhat, kaya di ba ang daming lalaking taga-buhat ng bag? Kasi ganun yung mga ginagawa ng mga babae sa high school, di ba? Yun, kasi ginawang yun. Tapos sunod naman, men hate to ask for information because it shows they are a failure. Totoo ba to, mga lalaki? Kunwari sinasabi nyo, alam ko yan. Di ba? Parang ganun. Kahit totoo, parang di mo nga masyado alam, pero sasabihin mo, alam ko yan. Kasi ayaw mo sabihin na masabihan ka, di mo alam. Yun. So, kaya nga, di ba, kung ganun nga yung mga lalaki, dapat yung mga babae, huwag kayong lait ng lait. Na di mo naman magano. Kasi dapat, hindi natin sila ginaganon. Sunod naman, men's self-esteem is more career-related. Sa'yo, Gerald, totoo ba to? Oo, na parang kung okay ka sa work, parang okay ka, gano'n, parang feeling mo, parang mataas yung tingin mo sa sarili mo pag okay ka sa trabaho, okay ka sa mga ginagawa mo, gano'n. Yan. In general, men are more interested in objects and things rather than people and feelings. Pero kahit hindi mahilig masyado yung lalaki sa mga tao. Pero 'di ba ang conclusion ko sa inyo dito, kahit babae at lalaki man tayo, pero 'di ba anong sabi ng Bible, dapat maging kagaya tayo ni Jesus. Si Jesus, 'di ba may barkada siya, may 12 disciples siya eh. Ibig sabihin, hindi si Jesus yung ayaw sa tao. Kahit na alam natin dumating siya dito as a baby boy, 'di ba? Lalaki. Pero makikita natin doon na mapagmahal si Jesus sa mga tao. Kaya hindi porke kunwari sabihin ng mga lalaki hindi daw mahilig sa tao. Pero iba tayo kasi nga we are to be like Jesus. Yan. Pero yung mga babae naman mahilig tayo sa tao. Yan. And feelings. Sunod, men feel devastated by failure and financial setbacks. Yung mga lalaki ba pag wala kayong pera, panic na kayo? Oo. Parang na kayo, panic, parang nagpapanik kayo kung walang pera. Parang pag wala ng pera. Parang ayaw nyo na walang pera. Kasi, yun, parang feeling mo failure pag may mga ganong mga Kasi yung lalaki talaga, sila talaga yung taga-kolekta taga-provide, di ba? Kaya yun. Gusto nila talaga lagi may pera. Kaya yun yung katapusan nun, sabi dito, how to work with these differences. Tandaan daw natin na yung mga babae kapag malungkot sila o may pinagdadaanan, hindi daw yun, sa mga lalaki, hindi daw time para operan sila ng mga solusyon. Kundi hayaan mo lang silang magdrama, mag-iiyak. Tapos pag okay na sila, doon mo sila sabihan ng mga dapat gawin. Pag kalmado na, hindi yung sasabayan mo na sobrang pa siya, ganun. Para daw kapag okay na yung babae, makikinig na siya doon sa payo mo. Sa mga sa lalaki naman, na-appreciate daw ng lalaki yung mga advice tsaka criticism kapag ni-request niya. Pero kung hindi naman siya humingi ng payo sa'yo, huwag ka na lang daw magsalita. Kasi men want to make improvements when they feel they are being approached as a solution to a problem rather than as a problem itself. Kasi ayaw nilang maramdaman na parang ako yung problema ata eh. Huwag mo daw ipapadama na parang yung lalaki mismo yung problema. Yun, kasi yun. Kaya mag-iingat talaga yung babae sa pagsasalita, pag bibigyan ng suggestion, lalo kung di naman nila kailangan.
Sabi daw, men have a great needs for status and independence. Women have needs for intimacy and connection. Kaya yon, mahalaga pa rin sa lalaki yung mga trabaho nila, posisyon nila, ganyan. Yung babae naman gusto lang maging close. Kaya kunwari, yung lalaki man busy sa work, pero wag mo kakalimutan daw na kausapin pa rin yung babae. Ganun. Sunod naman, lalo na sa mga nanay-tatay natin, di ba? Sana yung tatay niyo, may time pa rin kausapin yung mama niyo. Sunod dyan, women need to receive caring, understanding, respect, devotion, validation, and reassurance. Yan. Tapos women are motivated when they feel special or cherished. Yung babae, kapag feeling niya mahalaga siya, mas lalong masipag magluto, masipag asikasuhin yung tao, gano'n, yung mga tao. Kapag feeling niya mahalaga siya. Pero pag hindi niya feel na mahalaga siya, mas tinatamad siya gawin yung mga bagay. Sunod, men need to receive trust, acceptance, appreciation, admiration, approval, and encouragement. Ayan lahat ng kailangan ng lalaki. Na magtiwala ka sa kanya, tanggapin mo kung ano siya, i-appreciate mo mga binibigay niya, tsaka ginagawa, tsaka ina-admire mo siya, ang galing mo naman sa ganito, gano'n. Tsaka yung kunwari sinasabi ang galing, ay pinaka-the best kang asawa, pinaka-the best kang tatay, gano'n. And men are motivated when they feel needed. Gusto ng mga lalaking maramdaman nilang kailangan sila. Hindi yung, kahit wala ka naman, wala akong pake. Hindi gano'n. Kundi, kunwari sa mga tatay natin, gusto nila malaman na mahalaga sila sa pamilya. A man's deepest fear is that he is not good enough or competent enough. Ayaw ng lalaking sabihin na, parang hindi ka sapat, gano'n. Kasi masakit yun para sa kanila. Gusto nilang malaman na sapat sila at sapat yung mga ginagawa nila. Tapos, ang summary dito, there are major significant differences between men and women. Yun. Pero, sabi daw, wag ka daw ma-abnormalan na magkaiba tayo. Kasi totoo talaga magkaiba. Hindi naman siya better or worse. Kundi, wag daw nating i-judge yung differences. Kasi nilikha talaga ng Diyos ang tao na magkaiba. Babae at lalaki. Magkaiba talaga. Yan. At sabi nga dito, yung mga pinag-aralan natin, generalization lang yan. Hindi pa nga lahat yan eh. Ang dami pa kasi. Pero individual differences exist. You all have some of these qualities. Magkaiba talaga tayo. Kaya wag yung mga babae, wag nyong pilitin yung mga lalaki na maging babae. Yung parang, ganito kami mga babae, ganito kami makaramdam, ganito yung gusto namin. Iba yung lalaki, hindi siya pwedeng magustuhan nila yung ginagawa kasi hindi sila babae. Lagi nyo tandaan, lalaki sila, hindi sila babae. Yun. Tapos yun nga rin, sabi, to get along, you must accept, expect, and respect these differences. Kagaya sa mga lalaki, kapag kumuha ka naman ng isang babae, tanggapin mo na maririndi ka talaga. Tanggapin mo na magdadrama yan, magbubunga nga, o kaya ang daming mga demand, ang daming request. Kaya masakit talaga sa ulo ma-in love, di ba? Kasi isipin nyo, iintindihin nyo yung parehong hindi nyo maintindihan. Ganon. Kaya sabi, be sure to remember these differences when communicating about anything important, when expressing care and concern, and when solving conflicts. Pero yun nga, di ba, sa conclusion pa rin, lahat tayo, tumulad tayo kay Jesus. Kasi pwedeng itong mga na to, parang, ganito talaga ang natural sa tao. Pero tandaan natin, we are created in the image of God. Kaya tayo mga babae, di ba, nalalabanan natin yung pagiging madrama natin o maarte dahil pa rin sa Bible, di ba? Natututo kang maging, parang hindi unahin yung gusto mong mangyari. Kahit matapang ka talaga, pero magsasubmit ka sa lalaki. Ganon, parang mga ganon. Kaya, wish ko sa mga gusto dito magkaroon ng relationship someday, hindi kayo mababalita ang away ng away. Kasi maging edukado kayo sa pinagkaiba ng babae at lalaki nang sa ganon, magtagumpay talaga kayo sa maging relationship nyo. Hindi tulad ng mga artista nga, umabot pa ng 11 years, 12 years, pero nagiwalay lang. Kasi nga, hindi sila marunong sa Bible. Pero kayo, nag-expect din ng Diyos sa inyo na mas magiging successful kayo. Kasi may alam kayo sa Bible di ba? Ang laki ng lamang nyo sa kanila kasi may alam tayo sa Bible. Kaya dapat talaga, i-apply natin yung principles ng Word of God. Kasi kung hindi, yun lang, away bate, pas maghihiwalay, ganun. Kasi nga, hindi maganda at hindi nakakatulong sa relationship mo kay Lord, sa paglilingkod mo, na maraming mga babae o lalaki distracted, hindi maka-worship, hindi makapaglingkod. Kasi nga, hindi nila alam yung pinapasok nila. Kagaya sinabi ko sa kanina sa camera, sobrang sakit na ulo ko nung una na, ba't ganun, hindi kasi ako nag-prepare, hindi ko kasi inaral. Kaya tuloy nung unang dating nun sa akin, sobrang, ang hirap, ganun, hirap na hirap ako.
Pero ngayon, dahil nag-aaral na rin ako ng konti, parang nagigets ko na, naintindihan ko na yung, nung tinignan ko nga yung camera ni Sai, nalaman ko na sobrang linaw pala nung camera niya. Na mas malinaw pa yung, kung titignan ko, parang mas malinaw pa yung camera niya kaysa dun sa mirror. Kasi DSLR yun. Mas maganda talaga yung DSLR. Pero yung mas compact lang kasi yung mirrorless. Kaya mas gugustuhin mo yun. Pero nung natuto na nga ako sa camera, nung tinimpla ko na yung camera ni Sai, 1 year na nasa atin yun, pero hindi natin ginagamit. Sana ginamit yun nung kasal ni Sai, nung dedication ni Isaiah. Sana nung Pasko ginamit natin at lahat ng mga special events. Pero dahil hindi nga tayo marunong, hindi natin nagagamit. Nakatenga lang yung camera ni Sai. Kaya parang nung sabi ko, grabe, 1 year na pala dapat kaming DSLR yung mga shot namin. Yun, kaya yun, ganun yung nakikita nyo na lamang ng may alam. Di ba? Kapag inaral mo kasi, kunwari, kayo ngayon, magkaroon kayo ng boyfriend o girlfriend ngayon, ganong sakit ng ulo mararanasan nyo? Kasi wala kayong alam, di ba? Hindi nyo inaalam yung mga dapat nyong malaman. Kaya yung ganun nga, kunwari sa amin din ni Pastor, noon, sabi ko, hindi pa right time para magpakasal. Kasi, ang gulo pa parang hindi pa kami nagkakaintindihan sa maraming bagay, hindi namin magets ang isa't isa. Kaya sabi ko, hindi pa panahon. Kaya parang yun nga, umabot kami ng ganong katagal ng nag-antay. Kasi, nag-observe pa kami sa isa't isa na talaga ba, na para ba kami sa marriage? Talaga bang parang sure na ba talaga ako? Ganun. Yung parang tinest mo rin yung faithfulness. Di ba alam niyo naman sa panahon ngayon, ang dami na naglolokohan, may mga parang niloko yung ganito, pinagpalit sa ganyan. Parang kung sa panahon ba na to, hindi ka ba magiging matalino? Alam mo na yung mundo natin, nagdadayaan, puro kabet, puro pandaraya, cheater, ganyan-ganyan. Hindi ka ba magiging matalino this time? Na bago ako ma-in love, ayokong mauwi ako sa ganyan. May mga nag-suicide pa nga, di ba, nung binrake nung girlfriend o boyfriend. Dapat maging matalino kayo pag na-in love kayo na edukado kayo. Hindi yung parang pag nandun na kayo, uyak-iyak ka kasi wala kang alam, di ba? Parang gusto ko sabihin, kasi wala kang alam. In love ka, hindi ka nag-aral, hindi ka nag-prepare. Kaya yung sinasabi ko sa inyo na, sabi ni Lord, mag-prepare ka. Para pag dumating yung God's will mo, sobrang ang saya. Ang saya ng sobrang timing ng Panginoon. Kaya nga, di ba sabi sa Bible, di ba, do not awaken love until it so desires. Mag-antay ka ng right time na prepared ka talaga. Nang sa ganun, pag binigay ng Panginoon sa iyo yung tao, ma-handle mo na maayos. Hindi ka sakit ng ulo sa pastor, hindi ka nakakairita, hindi ka, di ba, gumagawa ng mga iskandalo o ng mga issue. Kasi, talagang hinanda ka ng Panginoon para sa bagay na yun. Kaya kung alam nyo hindi pa kayo prepared doon, ihanda nyo yung sarili nyo na, Lord, pag-pray nyo na, Lord, gusto ko po maging ideal Christian girlfriend o maging ideal wife someday. Kaya mag-aral kayo. Yun yung challenge ko sa inyo. Kung lahat dito nang gustong ma-in love, mag-aral kayo. Na kapag in-interview ko kayo, alam nyo lahat ng sagot. Di ba? So, nagagawin mo pag ganito, ganyan. Hindi yung nababalitaan, di ba, kung ano na pinagagagawa nyo na, kaguluhan, di ba? Kaya yun nga. Kaya mahalaga na aral talaga tayo kasi makakatulong to sa buhay natin. Pero ang one thing na sure talaga, sinabi na ng Bible to, lahat ng papasok sa pag-aasawa, magkakaroon kayo ng troubles. Diba? Sabi yun sa Bible na pag single ka, mas focus ka maglingkod. Pero kapag nagpumasok ka sa marriage, mahahati ka talaga. Hindi na ganun yung magpapagamit mo sa Panginoon kasi hati na. Kaya kung willing ka pumasok sa troubles, dapat willing ka kapag nagka-girlfriend ka, boyfriend, at pag nag-asawa, ready kayo doon sa lahat ng troubles, lahat ng sakit ng ulo, na hindi kayo maghihiwalay. Alam niyo naman yung mundo natin ngayon, ang dali mag-divorce, ang dali maghiwalay na lang, annulment. Pero ang sabi ng Panginoon, ayaw niya sa naghihiwalay. Kundi gusto ng Panginoon, kapag nagpakasal kayo, yun na. Kahit na anong mangyari sa loob ng bahay, pag mag-asawa na kayo, magtiis kayo. Pinili niyo yan. Tsaka yun, malulugod si Lord kapag talagang nag-stick together yung mag-asawa. Kaya i-sure nyo, maging matalino talaga tayo this time. Hindi lang tayo puro puso, feeling ko in love na ako. Ganon, hindi ganon. Kundi maging matalino ang bawat isa na kailangan na kapag nandun na ako, alam ko gagawin ko. Diba? Kaya yun, kaya sobrang dami, ang dami yung mga pwedeng i-search na mga bagay tungkol dito. Kaya yun, tsaka sa bawat isa rin, diba, yun, na hindi naman, diba, sa amin naman dito si Pastor, hindi namin sinasabing bawal. Ang sinabi namin, lumugar kayo, tsaka talinuhan nyo para hindi kayo naiisahan, di ba? Na marami nga umalis ng church dahil sa love life, di ba maganda ba yun? Maraming hindi tumuloy dahil sa love life. Parang wag natin hayaan na matapos yung relationship natin kay Lord dahil hindi lang tayo naging matalino sa bagay na yun. Dahil panay ka feelings, wala ko ano-ano nangyari. Kaya yun,
Kaya yun yung ano ko lang na sa bawat isa. Tapos, pinaka-ano rin din talaga doon, na dapat alam nyo na kung magpapakasal kayo. Kasi ano, yung parang may timeline kayo, dapat talaga na pinag-uusapan yun, kagaya ng mga naghiwalay na long term. Kasi hindi pinag-uusapan kailan kakasal. Kaya parang kapaan lang kung kailan kaya kami, ganun. Dapat talaga alam kung kailan kakasal para para may expectation kayo kung kailan yung mga target, ganun. Kaya tsaka 'di ba kapag seryoso kasi talaga, ayun. Kaya sa mga babae rin, 'di ba pag sinagot mo 'yan, dapat pag niyaya ka magpakasal, ready ka na din. Hindi yung ayoko pa. 'Di ba? Dapat pag niyaya ka, willing ka na kasi ano 'yun eh. Uma-oo ka diyan eh, I love you too ka. Dapat willing ka rin na magpakasal agad. Kung gusto na ng lalaki yun, kung nai-ready na naman niya, paano kung pagka-graduate niya, ready na siya, may bahay na siya. Dapat kayo, hindi kayo nag-iinarte na, ayoko pa. Di ba, kailangan yun nga. Prepared din kayo sa ganun na kung kailan niya gusto. Yan kasi marami rin naman naghiwalay na ganun, yung nag-propose, biglang sabi, ay hindi pa ako prepared eh. Yun, sumuko na lang, maraming ganung lalaki, sumuko na lang siya kasi nag-asawa na lang ng iba. Kaya nakakalungkot, di ba, yung mga ganun. Kaya yun lang sa mga differences pa lang. Pero hindi pa talaga tayo topic na love life. Sinasabi ko lang yung pinagkaiba ng babae at lalaki kasi commonly dito sa church, laging kong nababalitaan na nag-aaway yung babae at lalaki. Di ba? Ang daming ganun sa atin. Kaya, yun, kailangan yung, para hindi mag-away, dapat educated. Di ba? Kailangan, sa camera, kailangan alam mo yung pinag-aralan mo siya. Para hindi ka na mahirapan at malito. Ayun lang.